Yung disinformation, gaano kabigat na factor yan sa isang local election? Mas malala ba dyan kumpara sa national? Hamak na mas malala. Hamak na mas malala. Kasi sa national, ang tools mo lang dyan, usually social media. At yung mga tulisang media. Kung meron Sino? man. Oo nga, meron ba? Meron ba mga tulisan na media? Alam mo yan. Parang wala naman. Alam mo yan. So yan ang tools. Pero on the local level, meron tayong tinatawag na, and there's actually a term for it, meron tayong tinatawag na bulong brigade. Okay. Wherein candidates will actually hire people na walang ginawa kundi, and no joke, dalawang tao, bibigyan mo ng ano yan, bibigyan mo halimbawa ng 1,000 kada araw, walang gagawin niya kundi sumakay sa jeep at magkwentuhan na malalakas ang boses. Talaga? Ay grabe narinig mo yung ginawa ng Isguera? Oo nga, balita ko yung dapat ipapatayo niyang clinic, binulsa na lang. Hindi nga, kaya pala yung anak ng bayaw ko, hindi nakapagpagamot, binulsa yata ng Isguera, etc. etc. Tapos mag-multiply na yan. And they just say the same story over and over ad infinitum, riding that jeepney route. And then there are people in the palengkes, and then there are people in the basketball court, the Bulong Brigade. So yan, pwede mong gawin yan. And that's still very effective. Paano kina-counter yan ganyan? Unfortunately, it's a fire with fire sort of thing. Kasi pag yan kinontra mo large scale, yan yung mga nuances. Yan yung mga nuances. Defensive ka na. Defensive ka na, tinanggap mo. Diba? Halimbawa, yun, pinakalat ko, si Isguera, grabe, no? Ganun. Yung mga Bulong Brigade ko. Tapos ikaw, nag-statement ka. Isang pahayag. Gusto ko lang po kausapin ang aking mga taga-suporta na yung mga kumakalat na balita tungkol sa akin. Talo ka na doon. Dahil in-acknowledge mo. In-acknowledge mo, di ba? You gave it gravitas. So, dapat, kukuha ka rin ngayon ng mga mas maraming Bulong Brigade na imbis na dalawang lalaki, 3 na sila. May kasama ng babaeng buntis. Pagalingan yan. Alam mo, isa kong napapansin na effective na disinformation sa local, yung alam mo yung nadidinig ko lalo pag bumababa ako, sinasabi nila, nako, pag yan yung nanalo, papalayasin tayo lahat dito. Especially among informal settler communities. Kasi pag siya yung nanalo, tatanggalin lahat ng benepisyo ng senior. Papahig ba kayong gano'n? Diba? Yes, yung 4-piece. Yung 4-piece, hihigpitan ng 4-piece. Yan, madalas gamitin yan. Or i-demolish. May i-demolish. Alam mo, yung City Hall is a common trope. Kasi alam mo, magpapatayo ng bagong City Hall. Kaya i-demolish tong community natin or magkakaroon ng road widening dito dahil dyan na yung City Hall, mawawala na tayo sa mga tahanan natin. That's very, very common trope. Pag ganun, paano kina-counter yun? Again, you just have to have your own Bulong Brigade to say, walang katotohanan yan. Fake news yan, di ba? Hindi. On the contrary, lalagyan nga tayo ng patubig dito tsaka pailaw So, ganon. Teka nga pala, magkano binabayad niya sa mga ganyan, Bulong Brigade? At ano ba yan? Usually, babae, lalaki? Usually, dalawang babae or dalawang lalaki. And by the way, yung example na ginamit ko kanina, that's very real. Yung buntis. Effective yung buntis for some reason. So, yung mga buntis yan, nagkikwento. For some reason, it's believable. Yan yung mga Tapos binabayad dyan, depende na rin sa yan. Depende sa location. I could give an amount, but I will not. I will opt out of it. Okay. Yung importante ba sa mga local candidates yung magpa-interview sa mga influencers? Local candidates? Kasi ginagawa na national yan, di ba? Parang kung gusto lang ma-humanize sila. Yes. Again, babalikan ko yung first point that I made. For a national candidate, that is very, very important, that is almost essential, dahil retail vote, 70% ng boto ko manggagaling sa retail. So I really need to go mass media. I really need to get as many eyeballs. Pero pag local, unless of course it's a local influencer, kasi there's a phenomenon now known as micro KOLs or even nano KOLs, key opinion leaders na very influential sila sa isang
area. I'll give you the perfect example. Have you heard of a lady named Kamangyan? Nababalitaan mo ba si Kamangyan? Okay, Hindi. for the Pax Statics and the people viewing, and maybe for you too, Ian, look her up. She's a very, very lovely young vlogger, and all she does is cook. She's in the province, and she makes these wonderful recipes, and pumipitas siya ng mga gulay, yung mga isda, binibili niya, and then she cooks it, nice dishes. Parang alam ko yan. And she is Napapanood ko yan. super, si Kamangyan, and she is super popular in that area. Powerhouse siya, malaki ang influence niya sa community na yon. And there are others like her. I just gave one example. So, pag ganun, pwede mong itap as a candidate. Yes. Kasi alam mo na geo-lock yung influence niya. Yung mga food vloggers, yung nagpupunta sa kung saan sa ang mga kainan, di ba? Tapos fini-feature. Hindi ko sinasabi in-exploit nila, no? Useful ba yung mga ganon? Yung bigla na lang sila siguro magsusot ng t-shirt. Curious ako yan. Ikaw ba ever kang pumunta sa isang kainan na nilibre yung pagkain mo dahil nakilala ka? Curious, honest question. Hindi pa. Hindi pa nangyayari sa iyo. Siguro dahil mukha ka mayaman. Hindi. Kumakain ako sa Jolly Jeep eh. Hindi mo ako nakikilala ron eh. Mahilig ako sa Jolly Jeep ha. Yung malapit sa opisina nyo. Kinakainan ko yan. Yes. Yung sisig doon. Ang sarap ng rada. Di ba? The rada sisig. Sarap ng rada sisig. The best. But, well, going back to your point, yung mga food blogger na ganyan, if they're very popular in a certain local or pag geo-locked yung kanilang influence, measurable naman yan, it will make sense for a local candidate for as long as the blogger or vlogger or influencer is also local. But for example, a local candidate, tumatakbo ka in a local area, tapos nagpa-interview ka kay Tony Gonzaga. Ano yun? Muscle flexing na lang yun. The actual conversion of that, the actual conversion of that is very low. Yung may mga nakikita ko before ng mga local candidates, nagpapa-add sa mga primetime newscast. Kailangan ba yun? Grabe. Yun ang mga napakalaki ng pera at unfortunately, sasabihin ko na kasi it bears saying, yun, nabola sila ng campaign handler nila dahil hindi mo kailangan mag-advertise sa prime time pag ikaw ay isang local na kandidato. Palagay ko that's a bit too heavy-handed. Okay. Yung debate, importante ba yung debate sa local campaign? Sa local wala nang pumapatol. Dati usong-uso yan. Dati yan ang inaabangan ng tao, talagang debate. Ngayon, it's not so much the debate itself. Iyan very nuanced tong sagot ko. It's not so much the debate itself, pero sino yung malakas ang loob na manghamon. Okay. Hindi kailangan may pumatol. May positive attribute yon na yung isang kandidato, game na game, anytime, any place, hinahamon ko ang aking katunggali, magdebate tayo, pag-usapan natin ang municipal taxes. Pag-usapan natin, ba't ba kailangan dagdagan yan? Magdebate na tayo ngayon. Bakit kailangan ilipat ang City Hall? Halimbawa, or saan napupunta ang mga buwis ng tao? Pag ang perception sa'yo is rarara ka, gustong-gusto mo makipagdebate sa kalaban mo, ibig sabihin, may moral ascendancy ka. But the actual number of candidate debates that take place on a local level, negligible na. It's not like in the 2000s. Ngayon, wala na. 2025 elections, wala na nagdidebate. Pero pwede mong gamitin yung social media siguro to put pressure on your opponents na makapagdebate. Miski alam mong hindi makikipagdebate just to project that image. Pwede ba yan? Well, my favorite tool to use, and maybe this is, again, my wife will get mad at me. But ako, I love it when it is a regional candidate with their own dialect. Tapos yung kalaban hindi masyadong magaling magsalita in that dialect. Okay. Kasi mas madalas dito sa Manila. Yon, local language. Local dialect. Yan, pinupukpok yan. Makipagdebate tayo tapos yung mga magre-radio, local radio tour ako ng kandidato ko, hinahamon yung kalaban niya makipagdebate because I know, for example, that the opponent cannot speak the dialect very well or as well as my candidate.
ine-exploit ko yun kasi tingin sa kanya outsider. Makes sense, no? Para magkaalaman to differentiate between the two candidates. Yes. Okay. Eto, malapit na, no? Yung libing, yung for lack of a better term, no? Pero madalas ang talagang gumagawa niya yung mga katulad nila Jejo Marbinay, di ba? Yung lahat ng mga libing pinupuntahan, yung burol pala, di ba? How effective is that at this time? It's KBL and KKK, 100% necessity. So I'm going to kung nanonood man si Attorney Abby Valte, good evening Attorney Abby, alam mo yung term na gagamitin ko. It is such a necessity to the point where kailangan mo nang tinatawag nating alay-atay. Good evening Attorney Abby, kung nanonood ka man. Kailangan mo ng alay-atay. Kasi not all candidates drink. Yeah. Not all candidates drink, or even if they do drink, they cannot possibly drink in every wake, in every gathering, in every community grouping. Wala na, di ba? Number one, patay na yung atay nila, hindi na sila makakapagkampanya dahil hangover sila. So meron kaming tinatawag na alay-atay. Yung mga iiwan mo para uminom for the candidate, no? But to your point, circling back to your point, how essential is it? It's 100% essential. It's what we call KBL and KKK. KBL is kasal, binyag, libing. KKK is kantahan, kainan. What is the other K? Kantahan, kainan, and kainuman or something like that. Yes. Ingat ka, ha? Yes, okay. Yes. Kantahan, kainan, kainuman. Gaano ka-importante yung ingatan na mailabas siyang ganyang lifestyle sa panahon ng kampanya? Kasi di pa pag hindi naman panahon ng kampanya, kunwari tumatakbo ka for re-election for Congress, kung nakikita naman sa Congress minsan na habang naghihiring, ang mamahal ng bag mo, ang mamahal ng relo mo, pati yung mga suot mong damit, tapos automatic pagdating ng kampanya, bigla ka naging payakang pamumuhay, naghihikahos, mukha ka biglang magsasaka. Alam mo, sana iba yung sagot ko. Sana. I wish I could answer your question differently. Ang problema, no holding back facts first. Kailangan magsabi ako ng totoo. Kaya napakalungkot ng sagot ko. Sa highly urbanized cities, HUC, wag na wag ho kayong maglalabas ng mga ODW, ostentatious displays of wealth. Hindi advisable yan sa isang kandidato. Yung madalas kami mag-photoshop ng kahit yung mga candidate photos, tapos J. Lindbergh, yung mga logo nila, or mga Hermes, yung mga t-shirt nila, kahit Boss. And in fact, any brand, we will Photoshop. Because yun lang yung damit nila in their, Binubura. Sa highly urbanized cities. But I'll be honest with you, in some rural areas, not all, but some, malakas pa rin ang aspiration pool ng mga kandidato. There is that phenomenon of aspiration. Pag nakikita nila yung kandidato na, wow, big time si boss, big time si mayor, or nakakabilib naman. There are some areas outside of Manila that phenomenon is very, very real, and they want to attach to that. They have that sensation of aspiration. Gusto ko, ganyan din ako. Baka pag binoto ko si mayor or / vice mayor or gov or kong, magiging ganyan din ako. So it's that gut vote. Do they really have to conceal their wealth, the kind of life that they're living? When campaigning, yes. When campaigning, yes. As much as possible. Again, it goes back to relatability. Kailangan makarelate sa yung tao. So if you arrive, tapos mukha ka talagang mukha kang socialite, or yung mga talagang impractical yung mga suot mo, pang glamour, pang runway, at hindi pang kampanya, then it will work against you. People have to be able to relate to you. Huwag ka naman maging gusgusin, di ba? Kasi negative din yun. Huwag naman yung maglagay ka ng uling sa mukha mo. Punit-punitin mo yung t-shirt mo, di ba? Para kayagit. Huwag mo naman gawin yun. But in city, cultural appropriation na yun. Pag Nag-blackface Nag-blackface. Tapos may dala-dala pang daing. Inaamoy-amoy habang nakakampanya. Medyo na yun. Medyo OA na yun.